Hindi nag-aksaya ng oras si Orhan at agad sinubak ang bago niyang espada laban sa mga halimaw sa ika-71 palapag ng dakilang timog na labirinto. Sa bawat tama ng kanyang hampas, lalo siyang nasisiyahan. Tunay nga itong sandatang ginawa para sa kanya. Dahil dito, mas naunawaan niya kung bakit si Aaron ang napiling opisyal na panday ng Silver Rabbit. Inamin ni Will na napakahusay ng panday, ngunit iginiit din niya na ang tunay na nagpabago sa sandata ay ang kaliskis ng itim na dragon. Dagdag pa ni Rain, ginamit din ni Aaron ang dugo ng armored turtle na kanilang napatay, ngunit dahil dito ay bahagyang nabawasan ang tibay ng espada. Para dito, balak ni Orhan na punan ng kahinaang iyon gamit ang kanyang support magic. Tinanong ni Lucer kung napili na niya ang pangalan ng espada. Sumagot si Orhan na tatawagin niya itong Charges. Napansin ni Rain na hindi ito pangkaraniwang salita. Ipinaliwanag ni Orhan na ang kahulugan nito ay Black Rabbit dahil ginawa ito ng kanilang clan at para sa kanilang clan. Iminungkahi ni Will na mas bagay sigurong tawaging Black Dragon ang espada dahil sa materyales na ginamit. Ngunit iginiit ng baguhan ang kanyang desisyon upang ipagdiwang ang pagsali niya sa organisasyon. Dahil ang layunin ng Unit 1 ay masakop ang dakilang timog na labirinto, para kay Orhan ang dragon ay isa lamang hadlang, hindi pa nga lang ibibigay sa kanyang sandata. Samantala, pakiramdam ni Selma na handa na ang grupo na bumalik sa ika-72 palapag sa ibang araw, partikular upang harapin ang pinakakinatatakutang nilalang sa lugar. Pagsapit ng hapon, naroon ang grupo sa pasukan ng dungeon matapos ang buong araw ng paggalugad. Habang sabik ang lahat na maligo at uminom upang tapusin ang araw, nilapitan ni Selma si Orhan upang pag-usapan ang plano para sa paglusob sa ika-72 palapag. Ngunit nangako si Orhan sa mga recruit na bukas ay sasamahan niya silang tuklasin ang dakilang labirinto. Nag-aalala si Selma na hindi man lang siya magpapahinga bago harapin ang hamong iyon. Ngunit tiniyak ni Orhan na hindi siya lalaban. Manunood lamang siya habang kumikilos ang mga bata, dahil malaki na ang kanilang pag-unlad at kaya na nilang harapin ang sitwasyon, lalo na't hanggang ika-29 na palapag lamang sila pupunta. Humanga si Selma na ang mga batang iyon ay umabot na sa ganitong antas, lalo na't magiging opisyal na adventurer sila kapag nalampasan nila ang ika-30 palapag. Pagsapit ng gabi, nakipagkita si Orhandra sa kanyang lolo at doon niya nalaman ang isang kakilakilabot na balita. Ayon sa mga usap-usapan, may grupong tinatawag na Amantoth, kilala bilang mga tagapuksa ng adventurer, na gumagala sa dakilang timog na labirinto. Isa sila sa pinakamalalaking organisasyong kriminal sa bansa, kasama ang Cyclamen Church. Naniniwala sila na hindi dapat malutas ng mga adventurer ang dakilang labirinto, kaya pinapatay nila ang sinumang sumusubok. Kahit hindi pa ito alam ng guild, nabalitaan ng lolo ni Orhan na may ilang mataas na ranggong adventurer ang napatay. Kaya binalaan niya ang kanyang apo tungkol sa panganib. Nagngit-ngit sa galit si Dura, dahil hindi niya maunawaan kung bakit ayaw ng mga baliw na iyon na may makasakop sa dungeon. Bagaman hindi rin siya umaasang may matinong paliwanag mula sa mga panatikong iyon. Sa kabila nito, dahil iyon ang nangyayari, may isang hiling ang binata sa kanyang lolo. Samantala, kinakausap ni Rain Hugwell ang tanika na suot ni Albert noong siya ay namatay. Kahit nabahiran ito ng dugo, itinago pa rin ng mangkukulam ang kasuutan upang makausap ang dating kasapi ng kanyang grupo, para lamang masubaybayan nito ang Unit 1 saan man siya naroroon. Kasabay nito, kinuha ni Wilk Savory ang kanyang sandata mula kay Aaron matapos itong kumpunihin, at ngayon ay pakiramdam niya ay handa na siyang harapin ang itim na dragon. Nagkomento ang panday na tunay na matibay ang loob ng tagapagtanggol, dahil kung siya ang nasa kalagayan nito ay matagal na siyang tumakas. Gayunman, iginiit ni Will na kahihiyan ang naging sanhi siya ng pagkamatay ni Albert, kaya dapat ay namatay na rin siya noon. Ngunit dahil nabuhay siya, iaalay niya ang natitirang buhay sa layuning iyon. Samantala, nakaupo mag-isa sa hardin si Lucrecia Otis at nagmuni-muni. Alam niyang mas matindi ang pagsasanay ng Unit 1 kaysa sa iba nitong nakaraang taon, ngunit pakiramdam niya ay maaaring hindi pa rin iyon sapat. Naiisip niya na baka pagtawanan siya ni Albert kung makita siyang natatakot ng ganito. Kaya nangako siya sa sarili na hindi na siya muling mawawalan ng kasama. Sa loob ng punong himpilan ng clan, nakita ni Selma Clottle ang kanyang kapatid na umaamin na labis siyang natatakot na baka hindi makaligtas si Selma sa laban-laban sa itim na dragon.
Kahit kasama nila si Orhan, napakapanganib pa rin ang nilalang na iyon. Sa tensyon, sinabi ni Sofia na sana ay manatili na lamang ang kanyang kapatid sa tabi niya magpakailanman habang nakayuko. Sinubukan ni Selma na pakalmayan ang bata, ngunit sapat na ang kanyang gulang upang maunawaan na may tungkulin ang kanyang ate. Kaya niyakap na lamang siya ni Sofia at sinabing nitong mga nakaraang araw ay pinamumunuan siya ng instruktor sa grupo, upang maipakita kay Selma kung gaano siya katapang. Sa kabila nito, naniniwala ang dalaga na ang enchanter ng Unit 1 ang tatalo sa dragon na iyon. Samantala, ang iniisip lamang ni Selma ay kung gaano nakalakas si Sofia. Sa katunayan, inamin niya na nakakakuha siya ngayon ng lakas ng loob mula sa kanyang nakababatang kapatid. Kaya nangako siya na tatalunin niya ang nilalang na iyon. Kinabukasan, ang pumasok sa dakilang timog na labirinto ay ang Team 10, nakatatapos lamang sa ika-29 na palapag at labis ang saya dahil nalampasan nila ang isang mahalagang bahagi ng dungeon. Kapag nalagpasan nila ang ika-30 palapag, makakapasok na sila sa intermediate floors at makakasali sa Unit 3 bilang ganap na adventurer. Masayang nagdiwang sina Carol at Logan. At kahit hindi gusto ni Sofia ang ideyang wala na si Orhan bilang mentor kapag hindi na siya recruit, nangako pa rin siyang gagawin ang kanyang makakaya. Matapos ang tagumpay, nagtungo ang Team 10 sa Adventure Management Division at tumanggap mula kay Estela ng pahintulot upang tuklasin ang ika-30 palapag. Sa pagkakataong ito, may isang adventurer mula sa Unit 2 na magbabantay sa grupo upang tiyakin na sila mismo ang makakatapos sa palapag. Nagtanong si Carol kung bakit kailangan pa ng ibang tao gayong may master na sila. Ngunit hindi ito pinansin ni Estela at sinabing itatakda niya ang ekspedisyon sa makalawa. Sa araw ding iyon haharap ang Unit 1 sa itim na dragon. Kahit alam iyon, ikinalungkot ng pinuno ng departamento na may sarili ring schedule ang tagamasid at mahirap itong baguhin. Kaya nagpasya si Orhan na ilipat ang schedule ng ekspedisyon ng Unit 1. Ngunit ayaw pumayag ni Sofia sa anumang paraan, dahil matagal ng pangarap ng kanyang kapatid iyon at hindi na dapat ipagpaliban. Dahil dito, hiniling ni Logan at Carol sa instruktor na payagan ang 3 estudyante na pumunta ng sila lamang. Pagkarinig nito, naalala ni Sofia na itinuro na ng master kung paano talunin ang floor boss, kaya magiging maayos ang lahat. Iginiit ng mga bata na mahalagang hakbang iyon tungo sa pagiging ganap na matatag, upang maramdaman nilang kaya nilang gawin ang isang misyon ng mag-isa at tuluyang maging tunay na adventurer. Dahil dito, pumayag si Orhan, ngunit kung ipapakita muna nila ang kanilang plano sa paglinis ng palapag. Pagbalik sa punong himpilan ng clan, sinuri ng master ang planong ginawa ng mga bata at nasiyahan sa kanyang nabasa. Kaya pinayagan niya silang pumunta kahit wala siya. Gayunpaman, pinaalalahanan niya sila na manatiling mapagmatsyag sa buong oras at tandaan na hindi lahat ay mangyayari ayon sa kanilang plano. Dahil dito, binigyan niya ang bawat estudyante ng proteksyon na anteng-anteng. Kaya ang mga kasapi ng Team 10 at Unit 1 ay ginugol ang natitirang oras ng araw sa paghahanda para sa malaking ekspedisyong malapit nang mangyari, isang pangyayaring magbabago sa buhay ng lahat ng sangkot. Hindi nagtagal, dumating ang mahalagang araw at nagtipon ang mga grupo upang pumasok sa dakilang labirinto. Habang nakatayo sa harap ng pasukan, nakita ni Orhan ang 3 baguhang sinasamahan ng tagamasid na si Estela. Pagkatapos ay pumasok siya sa dungeon kasama ang kanyang mga kasamahan. Gayun din, pumasok sa kuweba ang Team 10. Sa isang bahagi ng daan, naramdaman ni Logan ang presensya ng 3 kalaban, ngunit maya-maya ay 4 na goblin ang lumitaw sa kanilang harapan. Humingi ng paumanhin ang enchanter sa maling bilang, ngunit mahinahong sinabi ni Sofia na sundin na lamang ang plano, si Carol ang aakit ng mga kalaban habang siya ay maghahagis ng mahika mula sa likuran. Sa utos na iyon, sumugod sa unahan si Caroline Inglet, habang si Logan ay nagpakawala ng Stone Needle, na agad nagpabagsak sa 3 goblin. Sa huli, gumamit si Sofia ng air cutter at sa isang iglap ay hiniwa ang ika-4 na halimaw. Nang makita ng tagamasid kung gaano kabilis na ubos ng dalaga ang mga goblin, nagtanong siya kung tunay ngang mga recruit sila. Sabay-sabay namang sumagot ang 3 na mayroon lamang silang napakahusay na guro. Samantala, sa harap ng tarangkahang patungo sa itim na dragon, tinanong ni Selma ang kanyang mga kasama kung handa na ba sila sa susunod na mangyayari. Nang makumpirma ng grupo,
Agad silang sumugod sa silid, ngunit sinalubong sila ng pag-atakeng mula sa himpapawid ng halimaw. Sa paglitaw ng nilalang, nagpakita ng kaba at pananabik ang mga kasapi ng Unit 1 sa matagal na nilang hinihintay na labanan. Sapagkat ang pagkatalo ng itim na dragon ay magsisilbiring paghihiganti para kay Albert, ang kanilang kaibigang pinaslang ng halimaw na ito. Agad na nagkasta si Selma ng forward at rearward increase upang palakasin ang kanyang mga kasama, habang si Orhan Dura ay nagpakawala ng quadruple attribute increase sa sarili. Sa sandaling iyon, narating ng Team 10 ang pintuan ng boss room, ngunit may ibang grupo na roon. Kaya lumapit si Logan upang ipaliwanag na sila ang haharap sa boss at sinabi sa kabilang koponan na sila ay mula sa Night Sky Silver Rabbits. Narinig na ng malaking lalaki sa kabilang grupo ang pangalang iyon, ngunit hindi niya maalala kung saan. Bigla siyang tinawag ng isang babae na Hangal na brute, dahil sa clan na iyon ay kabilang ang Dragon Slayer. Pagkarinig nito, matalim na tinitigan ng malaking lalaki ang mga bata at tinanong kung kilala nila ang Slayer na iyon. Lumapit ang tagamasid mula sa Team 10, na matagal nang nagmamasid mula sa malayo upang hayaan ang mga bata na harapin ang sitwasyon ng mag-isa, nang maramdaman niyang may mali. Sa gitna nito, isang dalaga na nakasuot ng puting hood ang tinanong si Zuriel kung alam ba ng mga brats kung sino ang Dragon Slayer. Gumamit ang lalaki ng isang visual ability at natukoy na hindi lamang alam nila ito, kundi siya rin ang kanilang instruktor. Kaya magiging perpektong pain sila para akitin si Orhan Dura. Tungkol kay Orhan, binalaan niya si Will na paparating ang atake mula sa buntot. Mahusay na nablock ng tagapagtanggol ang napakabigat na hampas at tumalon para makalaban, tinusok ang armor ng dragon gamit ang kanyang sandata. Samantala, sinamantala ni Dura ang pagkakataon at pinutol ang buntot ng nilalang gamit ang impact. Pagkatapos nito, naalala ng grupo kung paano ginugol ng Unit 1 ang nakaraang taon sa pag-review ng nakaraang laban-laban sa itim na dragon, na nagbigay daan sa kanila upang matuto sa mga pagkakamali at maging mas epektibo para sa laban na ito. Simula nang sumali si Orhan sa grupo, walang tigil silang nag-iisip ng estratehiya na makakapagbago sa takbo ng labanan. Balik sa Team 10, lumapit ang tagamasid upang protektahan ang mga bata, ngunit sa isang iglap, naputol ang kanyang ulo. Natakot, tumakbo ang tatlo, ngunit ginamit ng malaking lalaki ang isang earth spell upang aiselyo ang lahat ng labasan. Tinanong ni Sofia kung bakit nila ginagawa iyon at ipinaliwanag ni Zuriel na swerte-swerte lang ang mga bata dahil kaibigan sila ng Dragon Slayer. Dahil nais ng Brutus na siya lamang ang humarap, tinanggap ito ng babae dahil magiging masaya siya kapag hinarap nila ang Dragon Slayer mamaya. Dito na naunawaan ng Team 10 na nais talunin si Orhan. Kaya nagdesisyon si Caroline na kumilos kahit walang kumpirmasyon mula sa grupo, inutusan ng kanyang dalawang kasama na sirain ang mga pader habang siya ay nagdi-distract sa mga kalaban. Ngunit kahit determinado siyang ibigay ang lahat, tinamaan ng tagapagtanggol ng isang napakalakas na suntok at tumama siya sa pader na nag-iwan sa kanya na hindi makagalaw pansamantala. Gayunpaman, sinabi ng malaking lalaki na swerte siya na tumalon sa huling sandali upang mabawasan ang impact, kung hindi, mag-iiba ang kinalabasan. Hiniling ng dalaga na may puting hood sa mga bata na huwag gawing mas mahirap ang sitwasyon upang hindi sila masaktan. Mahigpit na hinawakan ni Sofia ang proteksyon na anteng-anteng na ibinigay ni Orhan sa kanya. Samantala, naputol ng Unit 1 ang kaliwang pakpak ng itim na dragon. Ngunit nang utusan ng leader na atakehin ang kanang pakpak, naramdaman ni Orhan Dura ang pagningning ng kanyang anteng-anteng, tanda na nasa panganib ang Team 10. Ipinaliwanag niya ito kay Selma, habang pilit nitong pinipigilan ang kanyang pag-aalala, alam na kasama niya ang kanyang kapatid. Nawalan ng focus si Orhan at huminto sa kanyang atake, na nagbukas ng pagkakataon kay Will na tamaan ng apoy mula sa dragon. Naiintindihan ni Orhan na malaki na ang pinsalang natamo ng itim na dragon, ngunit aabutin pa rin ang oras bago ito matalo. Sa kasalukuyan, maaaring mangyari ang pinakamalala kay Team 10. Iniisip din ni Selma na sabay-sabay silang umatake bilang buong grupo, ngunit natatakot siyang mamatay sila kung magiging padalos-dalos. Kahit kasama sa panganib ang kanyang kapatid, responsable pa rin siya sa Unit 1 at hindi maaaring isakripisyo ang kanyang mga kasama. Upang lalong ikumplaka ang sitwasyon, nagpakawala ang itim na dragon ng kapangyarihan na nagre-regenerate sa pinsalang natamo nito. Sa madaling sabi,
Bumalik sa simula ang mga adventurer at nahaharap sa nakakatakot na krusada, dahil maaaring mapatay ang Team 10 sa anumang sandali.